Hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman ni Adela. Kung ibinigay na ba ang matagal at paulit-ulit nilang dasal, ay taos-puso niyang pinasasalamatan. Hindi na siya maghahanap. Pagtutuunan niya ng pansin ang magaganda nitong katangian at hindi ang mga kapintasan. Tama ang nanay nila. Sila ang magbibigay ng lakas sa tatay nila. Pagmamahal ang ipupuno nila sa mga pagkukulang nito. Sila ang aakay sa ama. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong anak at mga magulang. Naluluha niyang hinagod ng tingin ang pawisang ama. Naiiling siyang napangiti. Kahapon lang ay masamang-masama ang loob niya dito. Galit siya. Pero habang pinanonood ito sa pagkukumpuni at paglilinis sa tindahan nila, ay unti-unti na ring nalulusaw ang galit niya. Gusto pa niya itong abutan ng pamunas sa pawis. Gustong bigyan ng maiinom na tubig. Nagitla siya nang sa pagpaling ng tingin ay makitang nakatingin sa kanya ang ina. Nalulugod itong ngumiti at bahagyang tumango. Inihahatid sa kanya ang mensahe ng pasasalamat. Gumanti siya ng ngiti sa ina. Kusang gumalaw ang katawan niya. Ang kaninang iniisip lang ay isinagawa. Isang lumang kamisadentro ang iniabot niya sa ama at saka inilapag sa mesa ang pitsil na may tubig. Kasunod niya si Ana na may dala namang baso. Maagap iyong sinalina ni Buboy na nakalapit din at saka iniabot sa tatay nila. Humahangos naman si Neneng dala ang abaniko at pinaypayan ito. Nakita niya ang sunod-sunod na paglunok ng tatay nila. Ang pagtutubig ng mga mata. Nanginginig ang labi. May gustong sabihin ngunit hindi makapagsalita. Idinipa nito ang magkabilang braso. Nag-aanyaya ng yakap. Nagpasakop silang magkakapatid sa bisig ng tatay nila. Nakayuko ito. Pumapatak ang luha. Tuluyan na silang nag-iyakan, walang salitaan. Humihingi ng tawad ang tatay nila. Pinatatawad nila ang tatay nila. Tuwang-tuwang pinuri ng lola ni Jeffrey ang magkakapatid dahil sa mga karangalang tatanggapin sa paaralan. Ang ale ang namili sa pwesto nila dahil na rin sa kagustuhang makita silang magkakapatid at mabisita. Masigla itong nakipagkwentuhan. Kaibigan nito at kababata ang namatay nilang lola. Matalik na kaibigan. Ayon sa ale, maagang namatay ang lolo nila. Upang buhayin ang mga anak, tumanggap ng labada ang lola nila. Pero dahil mahina ang katawan, hindi kinakaya ang matinding pagod, kaya madalas nagkakasakit. 3 ang nakatatandang kapatid ng tatay nila. Nagkahiwa-hiwalay ang mga ito dahil pinaampon sa mga kamag-anak. Labagman sa kalooban ay walang nagawa ang lola nila. Ang tatay nila ang naiwan sa lola nila dahil maliit pa. Ayon pa rin sa ale, minana nila sa ama ang matalas na isip. Matalino daw ang tatay nila, dangan lang at hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan. Di man lang daw nakatapos ng elementarya ang tatay nila, pero madaling natutong magsulat at magbasa. Para kumita, namasukan ito bilang boy
sa pasugalan ng ninong nito. Sa sugalan na rin daw ito humusay sa pagbilang at nahasa sa pagkukwenta kahit hindi gumagamit ng lapis at papel. Matapang daw talaga ang tatay nila kahit noong bata pa, kaya marami ang nangingilag na ito ay makalaban. Pero mabait ito at maalalahanin sa lola nila. Ni minsan daw ay hindi nito sinagot ng pabalang ang lola nila. Dahil kumikita na, pinatigil na ng tatay nila sa paglalabada ang lola nila. Lahat ng kinikita nito ay ibinibigay sa lola nila. Ang lola nila ang inuuna. Umuuwi ang tatay nila sa tanghali upang makasalo ang lola nila sa dalang pananghalian. Ganon din sa gabi. Ni minsan daw ay hindi naringgan ng reklamo ang tatay nila. Tinitipid nito ang sarili para kahit paano'y may maitabi pa upang madalaw ang mga kapatid at madalhan ng pasalubong kahit maliit na bagay lang. Sa kabila daw ng kakapusan sa pera, kailanman ay hindi raw natuksong mang-umit ang tatay nila. Mapapaaway pero hindi magnanakaw. Ang katwiran daw ng tatay nila, yun na lang ang nag-iisa nitong maipagmamalaki, kaya kahit kailan ay hinding-hindi sisirain. Sugal ang pinakamadaling trabahong natutunan ng tatay nila. Sa sugalan ito kumuha ng ikabubuhay kung saan naroon din ang alak at basag ulo. Dahil ng mga panahong iyon ay normal lang ang ganoong kalakaran at dahil wala ring ibang mapagkukunan, hindi na iyon tinutulan ng lola nila. Mas mainam na raw ang maging utusan ito ng mga nagsusugal sa halip na mamalimos o mapasama sa mga batang magnanakaw. Naikwento na rin ng lola ni Jeffrey ang tungkol sa panliligaw ng tatay nila sa nanay nila. Bahagya pang kinikilig ang ale ng sabihing nakakatuwa raw ang love story ng mga magulang nila. Nang sulyapan ni Adela ang ina ay bahagyang namumula ang magkabilang pisngi habang pinipigilan ang mangiti. Bagaman naikwento na ng nanay nila ang tungkol doon, ay nasasabik pa rin silang nakinig. Ayon sa ale, tindera ang nanay nila sa karinderya na nasa kabilang barangay na hindi naman kalayuan sa sugalan. May grupo daw ng kalalakihang matapos kumain ay ayaw magbayad at nangungulit. Hinawakan pa raw ng isa sa mga ito ang braso ng nanay nila at gustong yakapin. Nagkataong dumadaan daw ang tatay nila. Dahil sa nakita, lumapit ang tatay nila. Tinanong kung bakit hawak-hawak nito ang nanay nila. Kung kinukursunada ba nito ang girlfriend niya. Natigilan daw ang mga nagsisiga-sigaan. Binitiwan agad ang nanay nila na nagulat din sa sinabi ng tatay nila. Ang isa sa tatlong lalaki ay lumapit sa kahera at nagbayad, habang ang isa ay namagitan sa tatay nila at sa bumasto sa nanay nila. Humingi raw agad ng dispensa ang mga ito. Pasensya na, Leon. Medyo nakainom lang tong si Sargo kaya makulit. Arbor ko na to sa'yo. Ako na bahalang bumalasa. Pasensya na. Hindi na to mauulit. Humingi rin daw ng pasensya sa nanay nila ang mga lalaki. Ganon din sa may-ari ng karinderya. Doon na raw nagsimula ang lahat. Hatid sundo na ng tatay nila ang nanay nila. Hanggang sa nagkatuluyan. Nang maghigpit ang batas at ipagbawal ang ilegal na sugalan, naghanap ng ibang trabaho ang tatay nila. Nakita daw ng lola ni Jeffrey ang pagsisikap ng tatay nila bagaman napakahirap. Laking pasalamat nga raw ng lola nila
na ang nanay nila ang napangasawa ng tatay nila dahil mapagmahal at maalaga ang nanay nila. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang lola nila, bumalik sa sugalan ang tatay nila. Nadugtungan ang buhay ng lola nila ngunit hindi nagtagal, namaya pa rin. Hanggang sa ipinanganak na nga silang magkakapatid. Namasukan daw ang tatay nila bilang construction worker, kargador sa palengke at kung ano-ano pa para maitaguyod ang sariling pamilya. Hindi raw ito nameriwisyo ng iba kahit sa mga kapatid. Maghapong magtatrabaho at pag-uwi ay maglalaban naman. Hindi raw ito nahihiyang maglaba sa tuwing bagong panganak ang nanay nila. Hindi rin nandidiring labhan ang mga lampin nila. Dahil lumalaki na ang pamilya, lumapit ito sa ninong na dating amo para maipasok sa trabaho. Dahil maaasahan, masipag at madaling matuto, naging regular ang tatay nila. Nagsikap daw ito, kaya nga lang nakasunod pa rin ang nakasanayan. Hindi naiwasan ang inakalang madaling paraan ng pagkakakitaan. Mahusay daw makisama ang tatay nila, marunong makibagay, hindi man sa aspeto ng pera. Nangunguna raw ang tatay nila sa bayanihan. Hindi nagdadalawang salita ang mga kapitbahay kung may ipakukumpuni. Matulungin sa matatanda, magalang sa kababaihan at magiliw sa mga bata. Kaya naman kahit umidad na ay pinangingilagan pa rin ang mga bagong sibol na siga sa kanilang lugar. Sa mga totoong nakakaalam daw ng buhay ng tatay nila, sa totoong nakakakilala, hindi raw masamang tao ang tatay nila. Naniniwala daw ang ale na muling mangingibabaw sa damdamin nito ang pagmamahal sa kanila na itinatago lang dahil nahihiyang aminin hindi sila nabigyan ng maginhawang buhay. Hatid niya ng nagluluhang mga mata ang papalayong lola ni Jeffrey. Napaisip siya. Gabihin man sa paglalakad sa eskinitang may mga lalaking nakatambay o umpukan ng mga nagiinuman, ay hindi nila naranasang mabastos. Kaya pala pati ang tatay ng dating kapitan na lolo ng kasalukuyan nilang kapitan ay may konsiderasyon kung tratuhin ang tatay nila. Magaan din ang loob sa tatay nila ng mga nakatatanda sa kanilang lugar. Lalo niyang naintindihan kung bakit hindi iniiwan ng nanay nila ang tatay nila, kung bakit mahal na mahal pa rin ito at inuunawa. Nakadama siya ng hiya at awa para sa ama. Itay, anas niya habang tila nakikita ang imahe ng amang naglalaba, amang tumatagaktak ang pawis sa mabibigat na trabaho. Maitaguyod lang sila. Silang magkakapatid.